What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong 2024 sa Philadelphia, ang lungsod ay wala ng iba kundi mga abandonadong gusali at apoy sa mga lansangan. Wala ni isang buhay na tao ang makikita. Noong 1988 rin sa Philadelphia, isang misteryosong taong may hood ang naglalakad sa lungsod. Samantala, isang piyanista, isang kusinero at isang driver ng bus ang dumaraan sa kani-kanilang karaniwang gabi nang bigla silang magsimulang magdugo mula sa lahat ng butas ng kanilang katawan bago sabay-sabay na mamatay. Bumangga ang bus at may isang librong nahulog na nagbunyag na ang driver ay nagbabasa ng American Patriot. Si Pulis Thomas ay magsisimula pa lamang ng kanyang duty, ngunit bago umalis ng bahay, naghanda muna siya ng mabilis na almusal para sa kanyang buntis na asawa na si Jean. Matapos makipagkita sa kanyang kapareha na si Maddox, pumunta sila upang tignan ang bumanggang bus kung saan nagtatrabaho na ang bayaw ni Thomas at punong detektibe na si Holt. Nang suriin nila ang bangkay, nakita nila ang mga piraso ng utak ng driver sa lupa at 3 kakaibang sugat na parang tusok sa leeg. Pagkatapos nito, sinuri rin nila ang piyanista at ang kusinero at natagpuan ang eksaktong parehong kalagayan, mga piraso ng utak at 3 sugat na tusok. Kalaunan dinalaw ni Thomas at Maddox ang doktor na namamahala sa otopsya na nagpaliwanag na ang mga sugat ay mga lugar na ineksyon na sapat ang lalim upang maapektuhan ang gulugod. Gayunpaman, walang sino man sa laboratorio ang makapag-identify ng nakalalasong substansyang ginamit. Pagkatapos nito, lumabas sila upang kumain at sinamantala ni Thomas ang pagkakataon upang bumili ng isang pulseras para kay Jean. Naputol ang kanilang hapunan nang tumawag ang isang pulis na nakita ng isa pang tao na may 3 sugat na tusok, ngunit ang isang ito ay buhay pa. Nagmadali silang pumunta sa club kung saan paparating din si Holt para sa investigasyon at nalaman nila na ang babaeng ito ay inatake ng isang itim na babae na may asul na hoodie at dugo ang kamay. Bago pa siya makapagbigay ng higit pang impormasyon, namatay rin siya sa parehong paraan tulad ng iba. Sinimulan ng pulisya na imbestigahan ang bawat itim na babaeng kanilang makita at sa tulong ng ilang saksi, nakabuo sila ng isang identikit. Di naglaon natagpuan nila ang lugar kung saan huling nakita ang mamamatay tao at nagkataon na nasalubong ni Thomas at Maddox ang babae. Ang kanyang pangalan ay Rhea at tumakbo siya upang magtago sa station ng subway, kaya sinundan siya ng mga pulis. Habang nawawala si Thomas nang sandaling inanunsyo sa radyo ng sasakyan na nagsisimula ng manganak si Jean, nakita siya sa lupa ng isang walang lamang futuristikong sandata na kahawig ng ginamit ni Rhea sa mga ineksyon. Ngulit si Maddox ang unang nakita kay Rhea. Madali niyang tinalo si Maddox at nabali ang kanyang binti bago tumakas. Ang ingay na kanilang nagawa ay sapat upang matagpuan sila ni Thomas. Itinutok niya ang kanyang baril kay Rhea, mulit napatigil siya nang magsalita ito ng mga misteryosong salita. Alam niya ang pangalan niya at sinabing dito ito nangyayari. Binati rin ito siya sa kanyang bagong silang na anak na babae at humingi ng paumanhin kay Maddox, sinasabing hindi niya iyon sinasadya. Ayaw itong pakinggan ni Thomas at sinubukan siyang arestuhin, ngunit linabanan siya ni Rhea at ginapos siya sa isang bangko gamit ang pusas. Naalala ni Thomas na hawak pa rin niya ang sandata ni Rhea, kaya hinampas niya ito dahilan upang matumba si Rhea at mamatay habang dumaraan ang tren. Itinuring na sarado ang mga kaso. Umalis si Thomas sa stasyon at sinabi sa kanya ng isa pang pulis ang balita tungkol sa kanyang asawa. Nagmadali si Thomas sa ospital kung saan linapitan siya ng isa pang pulis at sinabing walang ID or fingerprint match si Rhea. Isa siyang nobody. Ang taning dala niya ay ilang kakaibang susi. Hiningi rin ng opisyalang revolver ni Thomas dahil may bala mula sa service gun ng Rhea. Nakakaiba dahil walang pulis sa pinangyarihan ang nagpaputok ng barin.
Pagkatapos nito lumabas ang isang nurse at sinabi kay Thomas na nahihirapan si Jean sa panganganak at dumaranas ng matinding pagdudugo. Inimediately ni Thomas atinen si Jean at isinuot sa kanyang pulso ang pulseras, ngunit hindi sapat ang kanyang presensya. Mga sandaling makalipas, ipinaalam ng mga doktor kay Thomas at Holt ang balita. Ligtas ang sanggol, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Jean. 9 na taon makalipas, noong 1997, si Thomas na ngayon ay detektibe na, ay nagbakasyon upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak na si Amy. Suot ni Amy ang pulseras ng kanyang ina mula pa noong sanggol siya, at bawat taon ay sinasampatan ni Thomas ito ng bagong palamuti. Unang silang pumunta sa sementeryo upang mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Jean at nagulat si Thomas nang makita niyang may nauna nang nag-iwan ng bulaklak doon. Sunod sana silang pupunta sa zoo, ngunit nakatanggap siya ng emergency na tawag. Dahil napakahalaga nito, iniwan niya muna si Amy sa pangangalaga ng isa pang pulis habang tinitignan niya ang pinakahuling krimen. Nandun din si Maddox na ngayon ay pilay na sa paglalakad at nanunumpang hindi siya ang nag-iwan ng bulaklak para kay Jean. Ang dahilan ng pagtawag kay Thomas ay may isa na namang bangkay na natagpuan na may 3 sugat na tusok at dahil anibersaryo ngayon, hindi ito maaaring nagkataon lamang. Ang biktima sa pagkakataong ito ay isang propesor ng politika at ginamit muli ang kakaibang lason na nakapagtataka dahil hindi pa rin matutukoy ng laboratorio ng pulisya. Dumating din si Holt na ngayon ay lieutenante na at matapos sabihing na hindi rin siya ang nag-iwan ng bulaklak kay Jean, sinuri nila ang mga CCTV at nakita ang isang taong may suot na kaparehong hoodie ni Rhea. Ipinasya ng opisyal na isili ito sa isang gumagaya, ngunit hindi kumbinsido si Thomas. Isinama niya si Amy pabalik sa stasyon upang muling buksan ang lumang kaso. Hindi nila sinuring masisi ang mga ebidensya noon dahil patay na si Rhea at isinara ang kaso. Ngunit ngayon ay oras na upang pagdugtong-dugtongin ang mga piraso ng palaisipan. Ipinadala ni Thomas ang mga susi para sa pagsusuri at nalaman niyang may 2 pang bangkay na natagpuan na may parehong sugat. Nagpasya siyang manatili sa stasyon upang magtrabaho sa kaso, kaya nakansela ang selebrasyon ng kaarawan ni Amy. Wala silang makitang koneksyon sa lahat ng biktima, ngunit nagsimulang mag-alala si Thomas nang mapansin niyang may sugat na kamay ang gumagaya, tulad ni Rhea. Isang detalye na kahit kailan ay hindi isinapubliko. Lumabas ang resulta ng pagsusuri na ang mga susi ay para sa isang eroplano na karaniwan sa maliliit na airfield at ginawa noong 1996 na walang saysay dahil natagpuan ng susi noong 1988. Iisa lamang ang airfield sa lugar na may ganitong uri ng eroplano, kaya iniwan ni Thomas si Amy sa isang opisyal upang puntahan iyon. Sa kanyang pag-alis, nasalubong niya si Dr. Rao na sinabing may ilang pagkakapareho ang kaso sa kanyang mga pag-aaral. Ang mga pagpapatay ay tumatugma sa isang partikular na lunar purge na pinaniniwalaang nagbubukas ng tulay para sa paglalaktay sa oras. Hindi ito sineryoso ni Thomas at Maddox. Pagdating nila sa airfield, sarado ito, ngunit may nakita si Thomas na ilaw sa gusali kaya pinasisilan nilang pumasok ng palihim. Itinanggi ng clerk na may nakita siyang tao noong gabing iyon, ngunit halatang balisa at kakaiba ang kilos niya. Kaya sinubukan niyang makipag-usap pamamagitan ng mga sulat dahil hinala niyang bihag ang clerk. Tama ang hinala niya, ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumitaw si Rhea sa tabi niya, buhay at hindi man lang tumanda. Habang itinututok niya ang kanyang baril, pinababa niya si Thomas ng sandata at inutusan ng clerk na igapos siya sa upuan. Habang ginagamit ang clerk na pansaga, sinamantala ni Thomas ang pagkakataon upang tawagan si Maddox na marinig niya ang nangyayari bago siya tuluyang itali sa upuan. Hiningi ni Rhea ang susi ng eroplano. Nang kukunin na ng clerk ito, inilabas nito ang sariling sandata upang ipagtanggol sarili, ngunit mabilis kumilos si Rhea at pinatumba siya upang maagaw ang baril.
Bigla siyang nagulat nang dumating si Maddox sa likod niya at aksidente niyang nabaril si Maddox, napatay niya siya nang hindi sinasadya. Ang paliwanag sa kanyang paghingi ng paumanhin kay Thomas 9 na taon makalipas. Paparating na ang backup na pinamuna ni Holt, kaya kinaladkad ni Rhea si Thomas sa isang eroplano. Nawalan ng malay si Thomas at napanaginipan si Jean bago siya gisingin ni Rhea na sinabing tigilan na niya ang paghahabol dahil ginagawa niya lahat ng ito upang iligtas ang mga buhay. Ipinaliwanag niyang buhay siya dahil tuwing 9 na taon, pag lumulubog ang buwan, maaari siyang bumalik, ngunit sandali lamang. Ayaw na niyang magpaliwanag pa dahil kailangang umuwi si Thomas sa kanyang anak, ngunit tumanggi siya. Dahil dito, itinulak niya si Thomas palabas ng eroplano at sa tubig. Nakalangoy si Thomas patungong sa pamkin at natagpuan ng bumagsak na eroplano, ngunit wala na si Rhea. Kinaumagahan, matapos siyang pagalitan ni Holt dahil sa pagiging pabaya, sinabi ni Thomas na hindi nila mahahanap ang bangkay ni Rhea dahil malamang ay isang manlalaktay sa oras mula sa hinaharap. 9 na taon makalipas, noong 2006, si Thomas na hinuhukayan niya ang libingan ng isang lalaki na nagngangalang Harold Nowak na ang kamatayan ay itinuring lamang noon dahil sa adiksyon. Ngunit ngayon nakita ni Thomas ang 3 sugat na tusok. Masyado nang nahumaling si Tomas sa kaso, kaya iniwan niya ang pulisya at naging pribadong investigador upang alamin ang katotohanan tungkol kay Rhea. Nakatira siya sa kanyang sasakyan at may radyo siyang nakatutok sa frekwensya ng pulisya upang makinig sa anumang bakas. Nagsimula na rin siyang magbasa tungkol sa buwan at mga enerhiya nito habang hinahanap si Dr. Rao, ngunit lubos na itong naglaho. Matapos suriin ang pangalan ni Nowak sa isang talaan, binisita ni Tomas ang balo na nagsabing si Nowak ay dating namuno sa isang militanteng grupong puting nasyonalista. Ang dating kasintahan ni Nowak na si Heather ay dati ring nagtatrabaho kasama niya, kaya isinulat ni Tomas ang pangalan nito at humingi ng talaan ng mga miyembro ng grupo. Ang talaang ito ang koneksyong matagal na niyang hinahanap dahil dito niya natagpuan ang mga pangalan ng maraming biktima ni Rhea. Pagkatapos nito, sinundo ni Thomas si Amy sa paaralan. Sa kasalukuyan, nakatira na si Amy kina Holt at sa asawa nito at bihira na niyang makita ang kanyang ama. Katunayan, hindi niya sinasang-ayuna ng uri ng pamumuhay ni Thomas, gayunpaman sinusubukan pa rin niyang ikwento sa kanya ang mga nangyayari sa kanyang buhay, kabilang ang pagbanggit sa isang nobyo na hindi na maalala ni Thomas kahit pa nakilala na niya ito noon. Pagkaraan, ibinaba ni Thomas si Amy sa bahay nila at bago umalis ay ibinigay niya rito ang regalo sa kaarawan, isa pang palamuti para sa pulseras. Sa kasamaang palad, matagal nang hindi suot ni Amy ang pulseras at ni hindi man lang ito napansin ni Thomas. Sumunod, binisita ni Thomas ang puntod ni Jean bago makipagkita kay Holt sa isang kafe upang ipakita ang mga bagong ebidensyang natuklasan niya. Naniniwala si Thomas na pinapatay ni Rhea ang lahat ng miyembro ng grupong iyon gamit ang isang makabaghang lason mula sa hinaharap na maaaring i-activate mula sa malayo. Ayon sa kanya, si Rhea ay gumagalaw pabalik sa oras habang ang mundo ay patuloy na sumusulong, kaya ipinaliliwanag nito kung bakit nakita niyang namatay si Rhea ngunit muling lumitaw na buhay at kung bakit alam nito ang napakaraming detalye tungkol sa kanya. Ang taning hinihiling ni Thomas kay Holt ay tulungan siyang makuha ang address ni Heather, ngunit inakala ni Holt na nababaliw na siya at ibinasura ang teorya tungkol sa paglalakbay sa oras. Hindi pa rin handang sumuko si Thomas kaya nagkunwari siyang umiiyak at inamin na nasa masamang kalagayan ang kanyang kalusugan sa pag-iisip at humingi ng paumanhin sa kanyang mga naging kilos. Niyakap siya ni Holt at nangakong tutulungan siyang maghanap ng therapist at sinamantala ni Thomas ang pagkakataong nakawin ang badge ni Holt. Nang makaalis si Holt, nagkunwari si Thomas na siya ito at tumawag sa estasyon upang hingiin ang impormasyon tungkol kay Heather mula sa sistema. Sa kasamaang palad, pagdating ni Thomas sa bahay ni Heather, patay na ito at may parehong pagdurugo at 3 sugat na tusok. Biglang tumalon palabas ng bahay si Rhea at sinubukan ni Thomas na barilin siya, tinamaan ng kanyang kamay ng isa sa mga bala, katulad ng sugat na dati nang natagpuan sa kanyang kamay noong inakala siyang patay.
Tumakas si Raya sakay ng bisikleta kaya ninakaw ni Thomas ang isang truck at sinundan siya hanggang sa parehong dalampasigan kung saan bumagsak ang eroplano. Sa pagpasok sa isang sewer pipe, natagpuan ni Thomas ang taguan ni Raya ng kanyang time machine, ngulit bago pa siya makakilos, pinagana na ni Raya ito at nakatakas. Paglabas ni Thomas mula sa imburnal, naroon na sina Holt at ang kanyang mga tauhan upang arestuhin siya dahil hindi sila naniniwala sa kanyang tila baliw na kwento tungkol sa isang time traveler. Mula sa malayo, pinapanood ni Rao ang buong pangyayaring ito. Pagkalipas ng 9 na taon noong 2015, natapos na rin ni Rao ang paggawa ng lason na gagamitin kalaunan ni Raya matapos itong subukan sa mga baboy. Tama si Thomas, ma-activate ito mula sa malayo sa pamamagitan ng isang computer kaya sabay-sabay namamatay ang lahat ng biktima. Ang laboratorio ni Rao ay malapit sa parehong dalampasigan kung saan naroon ang sewer pipe at sa mga CCTV ay nakita niya na sa araw na iyon nagkampo si Thomas sa beach dahil alam niyang anibersaryo iyon at darating si Raya. Habang naghihintay, nakatanggap ni Thomas ng tawag mula kay Amy. Sinabi nitong kahit bihira na silang magkita ngayon, gusto pa rin niyang naroon si Thomas kapag siya ay manganganak. Halos wala ng oras si Thomas nang bigla na lang takpan ang kanyang mukha at siya ay mawalan ng malay. Pagkagising niya, natagpuan ni Thomas ang kanyang sarili sa loob ng van ni Rao, kasama ang lahat ng patay na baboy. Si Rao mismo ang nagmamaneho at ipinaliwanag na dahil sa imbestigasyon ni Thomas ay naunawaan niyang nililigtas ni Raya ang mundo at siya ay bunga ng sariling pananaliksik ni Rao. Ikukulong niya si Thomas ng ilang araw upang magawa ni Raya ang kanyang misyon at pagkatapos ay papalayain siya. Hindi tinanggap ni Thomas ang planong ito kaya inatake niya si Rao upang pigilan ng van. Sa halip, bumagsak ang sasakyan at nakatakas si Thomas. Ilang sandali lamang sa dalampasigan, muling lumitaw si Raya pagkatapos maglakbay sa oras sa unang pagkakataon at naroon si Thomas na naghihintay sa kanya. Balak niyang itong patayin upang hindi na siya makabalik sa nakaraan. Para sa ganung paraan, hindi mangyayari ang mga pagpatay at hindi magiging ganito ka-obsessive at humanak na tao. Ipinaliwanag ni Raya na hindi ito magagawa ni Thomas dahil kilala niya siya sa buong buhay niya. Sa katunayan, si Thomas mismo ang nag-udyok sa kanya na tanggapin ang trabahong ito. Pagkatapos, tinanggal ni Raya ang kanyang pulseras at ihinayag na siya ang apo ni Thomas, na maaaring ipaliwanag dahil nag-asawa si Amy ng isang lalaking itim. Ibinaba ni Thomas ang kanyang baril at nakiusap kay Raya na pigilan siyang patayin sa nakaraang pagkakataon, ngunit hindi na ito maaaring baguhin dahil nangyari na ito at ang paglalakbay sa oras ay isang beses lang. Hiniling ni Raya kay Thomas na umuwi na at maglaan ng oras kay Amy habang tinatapos ni Raya ang kanyang misyon. Nagsimula ang lahat noong 9 na taong gulang pa lamang si Raya, noong pinasabog ng isang lalaki ang isang van na may pampasabog na ikinamatay ng 11,000 na katao. Ito ang nagpasimula sa sunod-sunod na pangyayari na naghantong sa isang digmaang sibil na kumitil ng milyon-milyong buhay at nagwasak sa bansa. Kaya nagboluntaryo si Raya na bumalik sa nakaraan at barilin ang lahat ng miyembro ng militanting grupo gamit ang espesyal na lason ng doktor na ina-activate ng matandang Rao sa hinaharap upang i-reset ang buong timeline. Sa kasalukuyan, nakarating si Thomas sa ospital sa tamang oras at masayang nakita ni Holt na sa wakas pinili niya ang pamilya kaysa sa trabaho. Unang beses na hawakan ni Thomas ang kanyang bagong silang na apo na si Raya at isinuot niya ang pulseras sa maliit nitong pulso. Siguraduhing mag-subscribe at i-on notifications upang makanood ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!